Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo sa panonood nyo po dito sa aking channel ng mga vlogs ko. Marami po ang mga nagko-comments dito at hindi ko naman po kayang sagutin lahat. Pero itong comment po ni Sir Louie Lopez, pipilitin ko pong masagot ngayon kasi nga po medyo kaunti lang yung mga ganitong comments na nagtatanong dito po sa aking channel. So ito po yung tanong niya. Sabi po niya, sa amin pong sasakyan, sa loob ng isang taon, ang tinakbo lamang nito ay 2,300 kilometers. Usually po ay every Sunday lang ito nagagamit tuwing pupunta lamang sa church na 3 kilometro ang layo doon sa kanilang lugar. Sabi niya, layo sa amin. AMS Oil Signature 5W30 yung ginagamit niyang langis. Dapat ko bang sundin yung kilometers or yung 6 months o isang taon? Yan, na siguro ang sinasabi niya ron, ang tinatanong niya doon, ay yung change oil interval niya. Kasi nga, 2,300 kilometers lang ang tinatakbo niya sa loob ng isang taon. So siguro, nangihinayang siya. Maganda naman kasi yung langis na ginamit niya. Mahal nga yan eh. Pero yun nga lang ang tinakbo niya. Siguro nangihinayang siya na i-change oil yan. Yung iba kasi, ang basihan ay every 6,000 kilometers, merong 8,000 kilometers, at meron din naman, may mababasa kayo minsan sa packaging ng oil, 6 months or merong 1 year. So mga ganyan. Pero Sir Louie, ito po ang masasabi ko po sa inyo. Habang ginagamit nyo po ang inyong sasakyan at naka-start na ang engine nyo, yung oil po ninyo, kahit sandali nyo lang pong gamitin yan, ay meron ng mga iba't ibang mga gases na humahalo sa langis nyo. Merong ibang mga materials na humahalo dyan dahil nga po mayroon tayong combustion process. At within the combustion process, may mga fuel residue, yung mga unburned fuels na sobra-sobrang fuels ang pumupunta doon sa crankcase. Dumadaan doon sa pagitan ng mga seals na yan, ng piston ring. No, may mga gaps po kasi yan eh. So itong mga fuel na to na hindi napapasama doon sa combustion, no, bumababayan doon sa crankcase at tumahalo sa langis yan. Isama nyo na rin po yung mga blow-by gases na yan na dumadaan dito sa ilalim din ng cylinder. Humahalo din sa langis yan. Kung diesel ang inyong engine, humahalo din yung mga particulate matters. Humahalo din yung mga carbon. So ngayon, baka naman sabihin nyo, hindi, sandali ko nga lang ginamit 3 kilometers lang yung haba ng tinakbo ng sasakyan ko every Sunday. Ganun lang po yung nagagamit naming kilometro. Pero hindi mo rin naman masasabi ilang oras mo po ba yung ginamit doon sa 3 kilometro na yon. Kasi may waiting time yan. Meron ka rin siguro sa umaga o sa pag-start mo pa lang, kung ilang minuto rin na nandoon ka sa idle, nakabukas ang engine mo. So ang gusto ko lamang pong sabihin dito, kapag in-start mo na po ang engine mo, pwede ngayong meron ng humahalo na mga ibang mga materials doon sa langis mo. At yung mga humahalo na yon, Sir Louie, hindi po yun makakatulong na mapaganda din ang langis mo. Ngayon, kung ang sinasabi nyo nga po, yun nga, mas matindi yung iba na halos isang araw ginagamit, yung mga namamasada na yan, yung mga taxi na yan, o kaya yung mga pumapasok sa opisina, 1 oras papasok sa opisina, 1 oras pa uwi. Minsan nga, mas matindi pa doon. Minsan gumagamit ng 60 kilometers per day, araw-araw. Pero alam mo po ba na mas okay pa yon compare dito sa engine mo na hindi mo nagagamit, na may mga humahalo ding mga materials doon, na kapag hindi mo napapainit palagi ang sasakyan mo, yung mga humahalo na yun ay nagkokos yun ng varnish, nagkokos yun ng sludge, at ang pinakamatindi doon mga kapatid, ito, nagkokos yun ng rust at kalawang. Paano nangyayari yung nagkokos ng rust at kalawang? Pag in-start nyo sa umaga ang inyong sasakyan, lalong-lalo na kung yan ay digasolina. Tignan nyo sa tambucho, sa umaga may mapapansin kayong parang puting mist. Puting usok, yun na lang, maputi talaga siya. Puting usok na minsan doon sa tailpipe, doon sa tip mismo ng inyong tambucho, may pumapatakpan tubig. Ito yung ginagamit daily. Hindi ito yung katulad ni yung sa'yo, Sir Louie, na every Sunday mo lang ginagamit. Ito yung ginagamit daily dahil nga may mga lugar talaga na tulad dito sa amin sa Antipolo, ngayon malamig na po dito, yung sasakyan mo ngayon, yung loob ng makina na yan, nagmo-moist yan.
nagkakaroon ng moisture, lalong-lalo na dito sa cylinder head kasi aluminum yan. So pag lumamig na yung engine mo, dahil sa nag-absorb ng lamig, yung aluminum din, nag-absorb din niya ng init. Ngayon, yung lamig na yun, magkokos ngayon ng moisture dun sa loob. Hanggang doon sa makarating sa exhaust manifold, doon sa tambucho mo, doon sa tubo na yan, nagkakaroon ng moisture. Kaya nga, every morning kapag ini-start mo ang sasakyan mo, yung moisture na yon, yung tubig na yon, ay maiinitan at ilalabas yon doon sa tambucho. Yun po, Sir Louie, yung doon pa lang sa ibabaw. Paano, Sir Louie, yung doon sa loob din ng makina mo? Pwede rin na magkaroon ng moisture doon. Ngayon, yung ibang mga sasakyan na ang pahinga lang ay 2 oras, 3 oras, 6 na oras sa gabi, baka hindi yan magkaroon ng moisture dahil bago pa lumamig yung makina mo, gagamitin mo na ulit eh. Pero Sir Louie, bilangin mo, yung 6 na gabi na hindi mo ini-start ang engine mo sa araw. So, 6 na araw, 6 na gabi na hindi mo ini-start ang engine mo, gaano karaming moisture ang naiipon doon sa loob ng makina mo. Ayan. At yung moisture na yon, magiging tubig yun. Nahahalo ngayon diyan sa langis mo. Tapos, ito pang isang mabigat na problema dyan. Ang matinding epekto niyan, 3 kilometro lang ang layo sa bahay mo papunta doon sa church. So, maaaring kung 3 kilometro, baka ilang minutes lang yon natatakbuhin mo kung wala pang traffic. Yung naipon na tubig na humalo doon sa langis mo, hindi man lang mag-evaporate yun dahil sandali mo lang napainit ang makina mo. Kaya yung tubig na yon nag-i-stay pa doon sa iyong oil, doon sa iyong engine. Ngayon, humalo na ang fuel, humalo na yung mga carbons, humalo na yung mga soot, humalo na ngayon yung tubig na yan. Nako, ang dami na nung humalo na yan. Tapos hindi mo halos napapainit yung engine mo, nandoon nag-i-stay siya doon. Kaya ang epekto nun, yung langis na maganda na inilagay mo, nako-contaminate na yan. So, hindi na rin gumaganda yung kanyang performance. At lalo pang magbibigay ito ng problema, Sir Louie, kasi yung inilalagay mong langis, magandang langis. Kumpleto na yan. Meron na yung mga additives. Meron na yung Teflon. Meron na yung esters. May panlinis yan. May mga detergents yan. So, ang mangyayari, habang ginagamit mo yung langis na yan, talagang nililinis niya yung loob ng makina mo. Pero, saan ba pupunta yung pinaglinisan nun kung hindi mo naman yan i-change oil kagad? So, humahalo doon yan sa loob din ng oil mo. At ang isang matindi doon, magpo-form yan ng sludge, yung iba naninigas na talaga, magpo-form ng varnish, at ang pinaka-delikado dyan, dahil nga yan ay mayroon ng additives, yung mga oil galleries na maliliit ang butas, kayang pasukin nun, dahil nga ang trabaho nga nun ay babalutin niya, no? Babalutin niya ng varnish yung mga butas na yon. Ang mangyayari pa doon, magsisikip pa yung butas, yung mga oil galleries na yon. Meron pang naglalagay pa ng mga additives. Maganda na yung langis niya, okay na, mamahalin na yung langis niya, nilagyan pa ng additives, nagdobli-dobli ngayon. So yung mga bumabalot na yan, yung mga Teflon na yan, nagdobli-dobli na yan. Ang matindi ron, yung epekto, yung masamang epekto, yung mga varnish na yan. Nagpo-foam pa yan, kung may tubig, magpo-foam yan. Di ba? So kung hindi mo yan i-change oil within the 6 months period, no, malaking problema yan. Dahil nga sa isang buwan, 72 kilometers lang ang kayang takbuhin yan, pero hindi naman siya talaga nag-iinit every time na ginagamit mo, kaya walang nag-evaporate ng mga tubig. So, kapag ang isang sasakyan, halimbawa 6 na araw, hindi mo siya in-start, no? 6 na araw diretso, hindi mo siya in-start. Yung mga oil seal niyan, saka yung mga shafting, natitiyo ito eh. Kung ito yung shafting, halimbawa, ito yung crankshaft, ito yung camshaft dun sa itaas, o yung mga valve, merong valve seal, natitiyo yun. Ngayon, pag start mo, dahil tuyo yun, biglang gagana, hindi naman kagad aakyat yung langis, nagkakaroon ng wear yung mga goma, yung mga rubber, nung seal, nung mga valve seals na yan, mga oil seals na yan. Tapos, habang tuyo yung rubber nun, ng mga oil seals na yun, nako, may chance yan na, dahil hindi siya nakalubog sa oil, may chance yan na tumigas. Kasi po, yung mga oil na to, mayroon din niya nga inilalagay ng mga pampaganda para doon sa mga rubber, para maalagaan yung mga rubber natin. Kaya yung mga bagong oils ngayon, mga kapatid, yun ang isa na nakapaloob dito.
maingatan yung mga seals, maingatan yung mga oil seals na yan, yung mga rubbers na yan para hindi kaagad masira. Paano? 6 na araw na hindi mo pinapaandar, matutuyo yung ibabaw ng mga oil seals na yan, talagang magkakaroon ng problema kapag hindi mo yan laging ginagamit at pinapaandar. Pwede ring magkaroon ng kalawang yun. Halimbawa, lalong-lalo na yung mga camshaft na yan, i-try nyo po, punta kayo dito sa shop, may camshaft dito o crankshaft dito, ilagay natin buong magdamag na nandyan, nahamugan. Tingnan nyo bukas, may kalawang na yan. Iyon, nahamugan kasi, nagkaroon ng nahamugan ng tubig yon, no? Paano sa loob ng makina? May tubig ba? Meron nga po kasi nga po nagmo-moist Di ba? Magmo-moist sa loob, doon sa ibabaw, sa cylinder head, may camshaft dyan, may mga barbula ka dyan na nag-moving parts yan. Tapos yung oil mo, may halong tubig dahil hindi mo nga napapainit man lang para mag-evaporate siya. So nandoon nag-i-stay yung tubig, pwede pong kalawangin din talaga yung ibabaw ng makina mo, yung mga moving parts na yan. Kasi nga po, hindi mo siya nai-evaporate dahil sandali-sandali mo lang ginagamit yung sasakyan mo. Hindi na niya makuha uminit pa. Ba? Kaya mga kapatid, yung bagong mga sasakyan ngayon, itong mga GDI and TGDI engine, mga turbo gasoline direct injection, mga maliliit na sasakyan, 3 cylinders lang, pero yung kanilang power parang katulad nung sa mga malalaking sasakyan. Yan yung mga turbo gasoline direct injection. Kaya lang, halos lahat ng mga makina na yan nagka-problema dito sa mga lumang kategory ng mga langis. At yan ay naging problema ng maraming mga manufacturers ng mga sasakyan na yan, Honda, Hyundai, at yung mga turbo direct gasoline, yung mga Ford na yan, no? Ito po ang ginawa nila. Nag-develop sila ngayon ng mga bagong technology ng langis. Yan nga yung ILSAC, GF6 at yung mga API SP ng mga langis na yan. Yan ay dinevelop para doon sa mga sasakyan na yun, mga makina na yun, mga turbo direct injection, gasoline direct injection, kasi yun ay talagang mababawasan yung knock. Ang nangyayari po kasi doon, dahil nakaganon na yung mga injectors noon, so tapos turbo, napakalakas ng compression, magbubuga ngayon ng fuel, yung injectors malakas, tapos mawawas niya yung yung paligid ng cylinder, no, yung cylinder wall, mawawas niya ngayon yung langis. At pagwas ngayon ng langis, pag nag-akyat baba yung piston, nawawalan ngayon ng lubrication, kaya nagsasabugan yung mga makina na to. Mga kapatid, dun sa lumang category, dun sa lumang technology ng mga langis. Ngayon, dinevelop itong mga ILSAC, GF6 na yan, dinevelop yung mga API, SP na yan para dito sa mga makina na to. Kasi nga po, mga kapatid, hindi ordinaryo yung buga nung fuel na yon. At yung fuel na yon, dahil nga sa nagkaroon na ng problema, yung cylinder wall, bumababa ngayon dito sa oil mo, humahalo. Kaya ang nangyayari, itong mga sasakyan na yan, lalong-lalo na sa US, yung mga Honda dati na 2018 yata yan, 2017, nagka-problema yan, dumadami yung langis nila. Kasi nga, humahalo na yung gasolina doon sa langis. So, paghalo ng gasolina doon sa langis, talagang mawasak halos yung makina nila dahil yung timplada ng langis niya, hindi na maganda. Ngayon, itong mga modern na technology pa, mga kapatid, itong start and stop technology, no? Siyempre, babiyahe ka, pupunta ka sa opisina mo, galing sa bahay mo, okay? Babiyahe ka ngayon, pagdating ng traffic, stop. Mamamatay talaga yung engine. O de, walang init. Tapos pagka go na naman, okay, aandar na naman ang makina mo, go na naman. Tapos stop na naman, mamamatay na naman ang engine. So ano ang epekto nun? Fuel economy, nakakatipid ka. Tapos hindi ka pa nag-iinit, no? Yung global warming, nakakabawas ka. Pero matindi doon, yun langis mo dahil nagkakaroon naman talaga ng moisture sa gabi, hindi mo halos na-evaporate yung tubig na humahalo doon sa langis mo. Kaya itong mga bago na API SP na mga langis, meron po ang Repsol niyan. Meron din silang ILSAC GF6, meron po ang Repsol niyan. Yan yung mga bagong langis sa Sir Louis. Kailangan mo yan. Kung talagang hindi mo na palaging nai-start ang engine mo, at baka mamaya yung lugar mo ay malamig pa dyan, at syempre yung moisture niyan, gabi-gabi, hahalo yung tubig na yun sa langis mo, kailangan mo ngayon yung mga bagong langis.
itong ILSAC, GF6 at itong mga API, SP na langis na yan. Lahat naman ng mga bagong langis na to ay backward compatible doon sa mga lumang langis. Kaya yung ginagamit mong Amsoil na yan na 5W30, compatible po itong mga ILSAC GF6 na to, itong mga API SP na category ng mga langis na yon. So, masasabi natin na Sir Louie na yung 6 months talaga na yon, sakto lang yon, kahit nasabihin mong hindi mo pa nagagamit ng palagian ang makina mo, ang sasakyan mo. Kasi hindi mo ma-avoid yung moisture na gabi-gabi na pwedeng humalo doon sa langis mo. May moisture sa cylinder head, may moisture ka mismo dito sa makina. Iyan po ay talagang nangyayari. Inevitable yan. Hindi mo yan makokontrol. Kung araw-araw naman, na-start mo ang engine mo, kaya nga yung iba nagwa-warm up eh. Di ba? Wina-warm up muna nila yan kasi baka mamaya kapiraso lang yung takbo niya. Di ba? Kapiraso lang. Tapos hihinto na siya ron. Papatayin niya na engine. Kulang na kulang yung init na nakuha ng oil niya. Hindi man lang niya siguro nakuha yung normal operating temperature ng oil. Papatayin niya na yung makina. At yung evaporation nung humalong tubig doon, nung humalong moisture doon, hindi mo yun matatanggal. So, pahihinain yung langis mo, magkakaroon ng foam yan, tapos yung mga humalo pang mga hydrocarbons dyan, yung humalo mga soot dyan, yung mga carbons, mga particulate matters, kahit sabihin mong sandali mo lang ginamit, mas matindi nga yun eh. Dahil hindi mo naman napapaalis yung moisture eh. Sandali mo lang kasing ginamit. So, masasabi natin na Sir Louie na, yun nga, kung maagahan mo pa yung change oil mo sa 6 months, mas okay. Kasi ang mabigat doon eh, yung plus minus mo eh. 'Di ba? Ang plus mo doon, every Sunday mo lang nagagamit. Ang minus mo doon, 6 days na pumapasok yung moisture. Yun yung minus. Yun yung negative. Yun yung hindi maganda. Ngayon, para siguro, sir, anong dapat kong gawin? Unang-una, maglagay ka ng langis na ILSAC GF6 or yung mga API SP na yan. Importante yan. Para every time na ginagamit mo ang makina mo, protektado ka. Mabawasan yung mga varnish, mabawasan yung mga foam, mabawasan din yung wear ng makina mo. So, kailangan mo yon. Tapos, eto pa po. Kung kaya mo na everyday, no, start mo lang yung engine mo, pahabain mo na. Siguro mga 30 minutes. Pahabain mo. Diba? Mas maganda gamitin mo. Kasi ang mabigat kasi doon, yung every time na nag-warm up ka, eto mga kapatid, mag-warm up ka, 30 minutes, yung galaw ng piston mo sa idle, full open yan eh. Di ba? Full open. Kaya ang matindi doon, yung dilution, ayan, matindi. Talagang maraming mababagsak na fuel doon sa iyong crankcase. Dahil sa tindi ng open, sa tindi ng vacuum ng piston mo. Unlike yung ginagamit mo, talagang pagka naka-high RPM ka na, ang galaw ng piston mo, half na lang yan. Eh. Ganyan na lang yan. Eh. Di ba? Kaya nga yung mga knock, yung misfire, kapag ka naka-idle ka, maririnig mo yung knock eh. Kasi nga, maraming mga excess fuels na hindi nasusunog, na hindi nasasama sa combustion. Kaya nga sabi namin, para malaman mo kung yan ay engine knock or fuel knock, kapag ka ina-accelerate mo, nawawala yung knock. Yun ang fuel knock. Pero kapag ka in-accelerate mo, nandun pa rin yung knock, engine knock yun. Mapapakinggan mo sa ibabaw, malakas. Mapapakinggan mo sa ilalim, malakas ang knock, engine knock yun. Pero pag nasa idle ka, may knock, tapos nirevolusyon mo, pinataas mo yung RPM, nawala yung knock, fuel knock yun. Kaya kung iwa-warm up mo man, sana gamitin mo na lang, at least kahit paano, umiikot lahat yung mga bearing mo, pati sa mga gulong, umiikot lahat yan, at nasisirculate talaga yung mga lubricants mo sa loob ng iyong makina, sa loob ng iyong transmission, sa loob ng iyong differential. Kasama rin po yung transmission na pwedeng mag-moisture diyan kasi aluminum yung niyan eh, yung body niyan. Kaya kung hindi mo yan gagamitin araw-araw, nako po, tingnan nyo, mapupuno no, ng kalawang yung ibang mga parts diyan dahil kung 6 days na hindi man lang siya na-sprayan ng langis o nalalagyan, nadadampian ng langis, tapos mayroong halo na tubig, moisture, yung langis mo, pwede siyang kalawangin. So yun, Sir Louie Lopez, sana nasagot ko yung tanong mo. Kaya kung ikaw ay mag-change oil ka,
yung Repsol Ilsac GF6 or mayroon siyang API SP na category ng yung langis. Yung mga yon nakikita nyo po, meron niyang meron niyang donut dito. Yan, may donut po yan diyan nakalagay dito, API Service SN. Tapos ano po yun SN, tapos ngayon SP na, yung sinasabi ko sa inyo. Kasi nga po, ang langis natin, nagsimula po yan sa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. So, nanggaling yan sa M, nanggaling sa N, tapos walang O, tapos P na. So, yun yung pinakahuli ngayon, kaya API S, SP. So, yun po yun. So, tatandaan nyo rin po mga kapatid, ang langis po, kapag pang-gasolina, may nakalagay na S. At kapag po pang-diesel, ay may C. So, ito po, pag nakalagay ay SN, pang-gasolina po ito. Pero dahil ito pong Repsol ay pwede rin sa diesel, kaya may nakalagay po sa kanya na ASEA C2 and C3. So, yung C2 and C3, pang-diesel po yun. So, ito pong Repsol na to, ay pwede sa gasolina, pwede rin po sa diesel. Pero kung gasolina po yung engine nyo, yung sasakyan nyo, ay hahanap po kayo nung Repsol na Ilsac GF6 or yung may API S Spark P. So mga kapatid, sana po nagustuhan nyo rin itong sagot ko sa tanong ni Sir Louie Lopez at sana po makatulong po sa inyo. Ito pong aking ibinahagi ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid at maraming salamat po.